Magandang hapon po sa Alexander Lexter Juice, and dito tayo para magbigay ng update on Shuvi Estrada. Alam naman natin na si Shuvi Estrada ay talagang ipinasok ni Vice Ganda at ipinakausap pa nito kay Miss Annette Guzon na gusto niyang mapabilang sa It's Showtime itong si Shuvi Estrada. So kung kaya, ilang beses na natin nakita itong si Shuvi na kasama ng It's Showtime family as guest host, mga kaibigan. Lately ay meron pong nangyaring napakalaking problema dahil nga po itong si Shuvi Estrada ay may nagawa pala noon na naungkat ngayon. Narito po ang balita. This is all the way from Carlo Dipad 2.0, mga kaibigan. Ang sabi niya, Shuvi Estrada has finally spoken up, opening her heart and clarifying the controversies surrounding her. But despite everything, she admits that until now, Vice Ganda has yet to reply to her message. In an exclusive interview with TV Patrol, she revealed how deeply affected she was by the hurtful words and misinterpretations that came her way. There were nights that I cried because naapektuhan ako, she said, her voice filled with emotion. Addressing one of the biggest issues, the old viral video claiming she favored the ABS-CBN shutdown, she made her stand clear. I was really against this shutdown of ABS-CBN. In fact, I was a fan and I even tweet ABS-CBN is a culture. You're taking something from us, people. As for the clip where she was seen saying, nag-iyaw ito sa litrato ni Vice Ganda, she clarified that it was taken out of context. Nag-iyaw talaga ako kasi parehas kaming girl, she explained, saying she never intended it as an insult. When asked if she'll return to It's Showtime, she answered with honesty, ang pagbabalik kasi sa availability ng schedule. She then expressed her gratitude saying, I really love Showtime. I'm really grateful to Meme for giving me the opportunity to be on It's Showtime. Shuvi also shared that she reached out to Vice Ganda already, hoping to clear the air but has not received a reply. I sent a message regarding sa mga fake, yung mga lumalabas sa kasi gusto ko lang din i-clarify ang side ko na Meme, I was always honest about my feelings to you. I never lied. I'll wait po. I'm here to wait naman po, and tomorrow we will see each other po sa taping, so maybe we can talk things out. For her peace of mind, she chose to deactivate her ex account. Sa Twitter po yan, mga kaibigan, admitting she needed to protect her mental health. Masakit din kasi pag sobra sila nag-judge. As in, di ko nasasabi ang saloobin ko. Parang pinagtutulungan ako ng lahat. Ano ba ang maling ginawa ko? May tinapakan ba akong tao? May ninakawan ba ako? May ginawa ba akong kamuhi-muhi? She asked, her words reflecting the pain of feeling misunderstood. But despite all the trials, Shuvi ended on a hopeful note. I made decisions before, but I'm really confident to say right now, you are facing the better, Shuvi. So yes. Yan po ang balita from Carlo, I forgot his name, Carlo Dipad, mga kaibigan. And this gets 418 comments, mga kaibigan, sa social media. Kasi nga po, may patama daw si Vice kay Shuvi. Panoorin natin to. No, not panoorin, kundi basahin natin, mga kaibigan. So sabi dito, patama ni Vice Ganda sa Showtime para kay Shuvi Estrada daw umano. Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang tila patama ng komedyanteng si Vice Ganda kay Shuvi Estrada sa Showtime. Kung ating babalikan, sunod-sunod ang batikos na natanggap ngayon ng Pinoy Big Brother alumni na si Shuvi Estrada mula sa netizens matapos nagsilabasan sa social media ang kanyang mga old posts.
Sana ang video ni Shuvi tungkol sa pagiging DDS niya o diehard Duterte supporter. Ang recorded live na ito ng dalaga ay noong March 12 pa at ang naging paksa niya sa naturang video ay ang pagka-aresto ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte noong March 11 ng gabi na sa NAIA. Ani ni Shuvi, naiyak talaga ako kagabi pag-aresto kay Duterte kasi sa lugar namin, malaki talaga ang naitulong ni PRRD, like sa drugs talaga guys, sobrang malaking bagay ang naitulong niya. Dapat sa pambabatikos na natanggap ni Shuvi agad, or dahil sa pambabatikos na natanggap ni Shuvi, agad siyang naglabas ng kanyang pahayag at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang nasaktan. Ngunit hindi natapos ang pambabatikos sa dalaga dahil naglabas rin ng pahayag ang kanyang personal manager at tiyuhin tungkol sa mga pambabatikos sa kanyang pamangkin. Nagtatahol kasi ang tiyuhin ni Shuvi na si Yuri Itrata sa social media at tinawag pa nitong kakampwet ang mga kakampink na bumabatikos sa kanyang pamangkin dahil sa pagiging DDS nito. Ani ni Yuri Itrata, Shuvi, there was nothing wrong with what you did, expressing support for former President Duterte. It's just that the liberal kakampwets hate him and anyone who support him, but the numbers say otherwise. Remember that he is loved by majority of the Filipino citizens. Matapos sumupa ang mga issue na sundan na naman ito ng lumang post ni Shuvi na may pang-aasar sa komedyanteng si Vice Ganda matapos tuluyang napasara ang home network nito na ABS-CBN. Hindi lingid sa marami na naging anak-anakan ni Vice Ganda si Shuvi matapos itong lumabas mula sa bahay ni Kuya. Masyadong naging malapit ang dalawa at dahil sa closeness nila ay gustong-gusto pa ng komedyante na pumasok si Shuvi sa Showtime araw-araw. Not until lumabas ang screenshot ng lumang post ni Shuvi tungkol sa ABS-CBN shutdown na may larawan ni Coco Martin at Vice. Tila inasar ng dalaga si Vice dahil umiiyak ito sa naturang post dahil sa pagpapasara ng kanyang network. Dahil sa maling pag-viral ng post na ito ni Shuvi tungkol sa ABS-CBN shutdown, may pasaring si Vice sa Showtime kahapon, February 26, tungkol sa taong ginagamit ang diumano niya or ginagamit diumano siya pero may mga tsakang post naman tungkol sa kanya sa Facebook. Patawa ni Vice, ginagamit-gamit mo lang ako, kunyari lang idol niya ako, pero binabash niyo rin naman. Ako pag may eksena ako sa Facebook, kunwari close tayo pero may mga tsakang post naman kayo tungkol sa akin. Sa ngayon ay hindi pa kinukumpirma ng komedyante kung ang dalaga nga ba talaga ang kanyang pinapatamaan sa naturang segment ng It's Showtime. Simula kasi nang pumutok ang mga issues ni Shuvi ay hindi na ito mahagilap sa It's Showtime dahil hindi na di umano ito pinapapasok. Samantala, marami naman ang nananawagan na tumako si Vice Ganda bilang Pangulo sa halalan 2028 sa latest vlog ng talent manager na si Uji Diaz. Dito na nila pinag-usapan ng tungkol sa hakbang na ito para tumakbo ang komedyante sa susunod na halalan. Say ni Ogie, alam mo, sa totoo lang, sabi nga nila, ang pagiging presidente ay destiny. Malay mo, destiny nga ni Vice yan. So yes, this is the latest update ng problemang Shuvi, Vice Ganda, and ABS-CBN mga kaibigan. Kung ano mangyayari sa unahan, tanging panahon lang nakakaalam.